Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na ta with evidence. Ako grabe ha. Kahapon, pinatrending lang si Alice Goo, pero hindi natin namalayan na meron parang deliberation sa Office of the President budget sa Kongreso. 10.5 billion. Very easy. Ang bilis. Within 15 minutes, approve agad sa mga kongresista. Wala man lang kiyaw-kiyawan, wala man lang nag-object, wala man lang nagtanong. May nagtanong ang mga makabayan, black normal, ganon. Pero yung ibang congressman, tahimik lang. Pag sabi na, ano daw, kailangan na nating aprubahan. Wag nang mga magtanong-tanong, agad-agad nag-say yes ang ilang mga kongresista. Grabe, si BBM sa budget hearing tinakasan. Bakit? Hindi man lang na-scrutinize ang mga kung ano ang laman ng budget. 10.5 billion, hamakin nyo. Office of the President, 10.5 billion. Magkano kaya ang confidential funds? Diba? Napag-usapan na natin ang mga confidential funds. Dapat talaga yagyagin lahat. Hindi lang kay VP Sara ang laplapin ng mga kongresista. Hindi lang kay VP Sara ang gusto nilang i-scrutinize. Dapat, kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero hindi tumitilap-tilap ang mga kongresista. Eto kabibig ha. Manoorin natin kung gaano kabilis ang pag-aproba sa 10.5 billion, mga kabibig. 10.5 billion ha, na budget ng Office of the President. Grabe, nawindang ako. Ganito pala ka-powerful ang isang presidente, no? Kahit alam mong parang kailangan pang tanungin, walang magagawa, 'di ba? Kasi takot kayo. Ito ha, i-share ko sa inyo ha. I-share ko talaga sa inyo. Tingnan natin ha. Ganon sila kabilis. Ay, nako, grabe. Iba mga kabibig. Panoorin natin kabibig ha. Ito yung deliberation kahapon. Na busy tayo sa Alice Goo, pero sila pala nag-deliberate na ito. Part of the long-standing tradition and practice of the House of Representatives and Committee on Appropriations to extend parliamentary courtesy of the Office of the President I object, and recognition of its distinguished role and significance in government. I move that we terminate the budget hearing of the Office of the President. Terminate ha? I move to terminate the budget of the Office of the Vice of the President. Wait muna, may magandang video dito Ito kay Raul Manuel, Kabataan Party List. In fairness naman ha, talaga itong Makabayan Black, consistent sila sa pag tawag dito pag supalpal. Ito ha. Vice Chair Ching Bernos. Mr. Chair, as part of the long-standing tradition and practice of the House of Representatives and Committee on Appropriations to extend parliamentary courtesy of the Office of the President I object, and Mr. recognition of Chair. its distinguished Si Raul role Manuel and nag-object. significance in government, I move that we terminate the budget hearing of the Office of the President. Is there a second I to the object, Mr. motion? Chair. Mr. Chair, Is there let me any explain the objection. I object, Mr. Chair. Yes. Objection. Yes. Mr. Chair, I object dahil sabi po ng Presidente, all government agencies Correct. undergo the same process Correct. during budget deliberations bilang sagot sa Office of the Vice President, Correct. Mr. Chair. So kung ganun, Mr. Chair, na ita-terminate natin ngayon ang deliberations, we are affirming ang pagiging brand ng Vice President. Correct. And in fact, Mr. Chair, pinapalabas natin na nagsisinungaling yung mismong Presidente Correct. by evading the process of Congress na mag-undergo ng scrutiny, Mr. Chair. Back your statement na Diba? Diba mga kabibig? Tingnan natin that part ha, nung tinanong na magsisinungaling daw, tapos nag-react ang mga congressman. Bakit hindi naman nagsisinungaling si Bongbong Marcos? Sabi dito ha. Hanapin natin yung part na yun ha, na kung saan na medyo nagkaguluhan ang mga kongresista ito. And practice of the House of Representatives. This part, dito nag-react si Manuel. Dito nag-react si Raul Manuel. Okay, ito. Okay. Hintayin mo na kami. Nagsinungaling iyong mismong presidente. Yan ang bungat ni Representative Manuel. Ito na. Matagal pa mga kabibig. So,
Let's go back. Basta, yun ang sabi ni Raul Manuel na hindi naman ganon. Nagsisinungaling yung mismong presidente. Nakalerki mga kabibig. O eto mga kabibig ha. May nag-react. Kasi napansin na maraming Pilipino na parang nakalimutan natin na budget hearing pala ng Office of the President. At talaga tingnan nyo kabibig kung ilan ang bumoto ha. May video ako para ipakita ko sa inyo. Grabe. Parang takot sila. Ito ha. Ito yung kabibig ha. Yan ang daming nagboto kabibig diba? Dami. Boto agad. Diba? Diba? Boto agad. Yung other video ha. Pero ang napansin ko, akala ko nagre-react ito si Franz Castro, si Brosas. Pero bakit sila parang parang tingnan nyo kami big ha. Yan pala ang sa Congress, no? Diba? Yan lang pala ang Congress. Diba? Terminate na yan ha. Nagreklamo si Franz Castro, si Brosas, si Kiambao, kinausap ulit. Si Franz Castro, si Brosas. Diba mga kabibig? Ganun sila ka-powerful. Kung sino lang ang gusto nilang doon ipapasa mga budget. Diba? Yan kabibig. Well, in fairness naman sa Makabayan Black ha, talagang pinaglalaban nila na dapat scrutinize. Kung kay VP Sara lang ang i-scrutinize natin, lahat naman i-scrutinize, diba? So ngayon, paano na yan? So, Bongbong Marcos, ito na naman tayo. May mga sinasabi ka na naman. Mali-mali naman mga sinasabi mo, hindi mo naman napatunayan. Puro buwak ka na lang Bongbong Marcos. Di ba mga kabibig? Puro na lang buwak si Bongbong Marcos. Naku, pinagtatawanan na maraming tao si Bongbong. Puro lang buwak. Ay, nako. Ay, basta, bahala kayo mga congressman. Pero ngayong araw na to ay deliberation ng Office of the Vice President. Ang mga tao ay excited nang manood kung paano nyo namang laplapin si BP Sara. Laplapin nyo, sige. Plano nyo namang i-impeach yan eh. Sige, i-impeach nyo. Tingnan natin. Ito ha. Ito. Enjoy ko yung manood dyan kay Alice Go. Dyan, what's up mga calls, mga kababayan? Ito I-remind ko lamang po kayo. Habang enjoy ko yung manood dyan kay Alice Go, dyan sa Senate hearing kay Alice Go, At busy tayo kay Kibuloy. Dito, i-remind ko lamang po kayo na at the same time, habang isinasagawa ang Senate hearing kay Alice Go, isinagawa din po ang Congress, House Appropriations Committee sa budget ng Office of the President. Sa loob lamang po ng 15 minutes. 15 minutes ha? Yung session. In short, na-approve na po ang 10.5 billion na budget. Grabe. 15 minutes. Approve. Nasaan ang check and balance? Check and balance, correct. Mga boys. Is this some kind of another diversion? Another tactic? Na habang nakatuon yung atensyon natin dito kay Alice Go, hindi natin namamalayan na sasalisihan na pala tayo. Bilyones ang nasalisiha. Budget hearing ang nangyayari sa kabilang bakod at na-approve ang 10.5 billion. Ito pa yung hindi ko maintindihan. No? Palagi nilang sinasabi na they're doing it, lalo-lalo na sa hearing ng budget ng Office of the Vice President. Correct. They're doing it for check and balance purposes. But bakit hindi natin in-scrutinize na maayos, inalam ng maayos kung saan napupunta yung budget ng Office of the Vice President? Halos 5 times bigger yan than the Office of the Vice President's budget. Correct. Palagi yung ini-specify din yung issue ng notice of disallowance na binibigay ng COA. Pero alam niyo ba,
na meron ding maraming notice of disallowance Oh. ang COA sa mga opisina ng DPWH, DOTR at iba pang ahensya ng gobyerno. Pero itong mga ahensyang ito, ina-approve nyo din yung budget na hindi naman lang tinutulig sa ini-scrutinize ng maayos. The same way you do it to the office of the Vice President. Correct. So, ano yung nangyayari? Mga Pilipino, mga calls, kapwa ko kababayan, huwag po tayong magpauto sa mga politikong ito. Correct. Baka nai-enjoy po tayo sa entertainment na naibibigay ng mga isang ito. Today, September 9, hearing ni Alice Go, kahapon at kagabi, sumuko si Pastor Apollo Tibuloy. So lahat ng atensyon natin andun, hindi natin namamalaya. Sobrang daming budgets pala ang in-approve ng House of Representatives and House Appropriations Committee. Oo. Tayo lamang po yung nauuto. Okay, going back to topic ni Alice Go. Naku, grabe ko. Amazing yung pagiging Yun mga kabibig, parang naano lang tayo. Parang nasikwati tayo mga kabibig. Binigyan lang tayo ng entertainment ni Alice Go, pero yung 10.5 billion ay inaproba ng Congress. 15 minutes ha. Ganon sila kalakas. Ganon sila kabilis. Hindi man lang na-scrutinize. Tama talaga ang ginawa ni Franz Castro this time ha. Franz Castro, Brosas, ni Raul Manuel na pinaglalaban nila na scrutinize natin to. Hindi naman pwedeng ipalulusot lang natin to. Pero nag-object ng lahat. Sino dito ang approve sa i-terminate natin ang budget hearing? Ang dami. Yes, i-terminate na natin yan. Yun. Ganon sila kalala. Ganon sila kalala, mga kamipin. So, check and balance. Nasaan ba? Ngayon, tatanungin kayo ng mga tao. Pinaupo namin kayo dyan para i-check and balance. Hindi lang sa Office of the Vice President, pati ang Office of the President. 10.5 billion. Ano lang, itsapwera lang namin yan. Hindi lang namin tatanungin kung saan papunta ang pera. Kailangan namin tanungin kung ano. Wala pa namang project si Bongbong Marcos. Ano ba? Kibuloy? Si Kibuloy nag-surrender sa AFP, hindi naman sa PNP. Alice Go sa Indonesia. 'Di ba? Wala pang nagawa. So yun kabibig. Nataranta na ngayon ang mga kongresista kasi nalaman ng tao na within 15 minutes pala pwede i-approve ang budget hearing. Kay VP Sara, bakit may dalawang araw pa pinaglalaan nila? 'Di ba? Don't forget to like, subscribe and share this video kasi naguguluhan na ako sa mga tao sa Kongreso.